Nagsumite ng sulat ang grupong Akbayan at Tindig Pilipinas kahapon sa Office of the Ombudsman. Laman nito na hikayatin si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na imbestigahan ang mga aligasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Nananawagan kami sa Ombudsman na seryosohin po yung mga kaso laban kay VP Sara Duterte. Imbestigahan yung Articles of Impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po natin trial sa Senado nitong Agosto. Ayon kay Kiko Aquino D, hindi dapat ibukod ang kasalukuyang isyu ng korupsyon sa Vice Presidente, lalo na pagdating sa umano'y maanumalyang paggastos nito ng confidential funds ng Office of the Vice President, maging ng pondo ng Department of Education o DepEd noong naging kalihim ito ng ahensya. Samantala, ayon naman kay Ombudsman Remulla, ipapaakyat niya ang sulat sa kanyang opisina ngayong araw upang kanyang mabasa. Malamang naman yan, fact-finding yan. Magsisimula yun sa fact-finding. Ngunit giit nito, wala silang jurisdiksyon para alisin sa posisyon ang Vice Presidente dahil mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit maaari pa rin magsagawa ng investigasyon sa Vice, lalo na at hindi ito immune from suit gaya ng Pangulo. Pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan. Basta ang korte ang magsasabi niyan. Ang pagkakaiba lang talaga, hindi mo sila pwedeng alisin sa kanilang mga opisina. Ayon pa kay Remulla, bukas rin ang Office of the Ombudsman na gamiting gabay ang reports ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa confidential fund spending ni VP Duterte. Ilan sa mga nakalagay sa report na ito ay ang liquidated allocation ng confidential funds ng BICE noong taong 2022 hanggang 2023, mga resibong hindi tugma ang petsa at mga signatory na hindi tukoy ang pangalan maging birth certificates. Well, it serves as a good guide, I think. Guide yan eh. So we can use that. We can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.